aw na to ang video para ato ma-appreciate o ato yung mahimutang grateful diha kay Lord nanong kailangan magyuning buhaton ni Lord o kundi din yung buhaton kung wapang ko nato tanawa ang rason nanong iyang buhaton kining iyang experience dito sa cross dili kay nato na-appreciate marang uli rata nga okay naman simple lang pero still Lord give value ginyag maayo nga ikaw ako dili malaglag ngano tanaw na to ang video o na-ready na ba yan? Pagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? And I can imagine sa araw ng paghukom, ang ingay ng tao doon, nag-iiyakan, nag-iiyawan. At alam niyo ba anong sinisigaw ng mga tao doon? One more chance, Lord! Please, one more chance! Magbigyan mo kami, Lord, please! One more chance! Kahit one day lang, itatama na namin ang sarili namin. Please, Lord, give us one more chance! One more chance, Lord! Man lang! Nakasulat doon na meron pang takot sa Diyos. Ang mundo natin is crazy dahil takot sila sa maling bagay. Mas takot pa sila sa ahas kaysa sa Diyos. Mas takot pa sila sa ibis kaysa sa Diyos. Mas takot pa sila kaysa sa Diyos, mga kapatid. Ibalik natin ang takot natin sa Panginoon. Hebrews 10:31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Kaya mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kayo nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ay sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo at may karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay totoong ligtas. Pero ang mga totoong ligtas, naglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Pero ang tunay na ginto ay kumikislap. Ang tunay na naligtas, naglilingkod sa Diyos. Hindi siya kailangan pilitin. Gusto niya magbasa ng Bible. Gusto niya manalangin. Gusto niya pumunta sa simbahan. Gusto niya magamit ang kanyang talino, galing at husay sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, sapagkat iyon ang nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Kaya nagtataka ko, kung totoo kang ligtas, bakit ka pinipilit magsimba? Bakit ka pinipilit magdasal? Bakit ka pinipilit sumamba? Bakit ka pinipilit magbigay? Gayong ang mga ito ay dapat natural sa taong naligtas.
You go to hell. Your first night in hell, you'll discover that your memory is perfectly intact. You will remember every sermon that you heard and you rejected. You will remember the Holy Spirit called to you and convicted you, but you turned a deaf ear. You'll remember the roadblocks God put in your way, but you climbed over it because you wanted to do it your own way. You will remember and you will know that you have no one to blame for going to hell but yourself. Friends, what will you remember? If you go back, will you remember all the people who witnessed to you and prayed for you? Will you remember the last time you said no to the Holy Ghost? Here's the good news. Thanks to Jesus Christ, this earth can be the nearest that you come to hell. Because the Bible says that those who have put their faith and confidence in Jesus Christ, you'll never taste death. You just simply go from life to a better life. But if you don't receive Jesus Christ, this earth is the nearest you'll come to hell. Muli ang iyong na-experience sa unang gabi mo sa impyerno. Ang Bible naghatag na pipila ka mga detalye unsa ang impyerno o kanusa ni may tabo sa imong kinabuhi. May tabo ni ini kamatay gyud mo dayon kung wala nimo na sigurado imong kaluwasan diha kang Ginoong Hesus. Ug mao ni ang sakit kay nga realidad sa may tabo nimo sa panahon sa imong unang gabi dito sa impyerno. Number 1, ma-realize nimo na tinuod dili ay ang impyerno. Ibuka din sa imong mga mata dito sa impyerno. Dito na masimbutan ang baho kayong aso, nagtilaab na kalayo, o madungog ang daghan kay mga tao nga nagsinakitay. Makita mo rito ang mga nagkanilain na naon sa mga tao, nakarikitan ang pipila ng mga silingan o kainan nimo o kaliwat nimo, pero dili mo magtinagdanay dito tungod kay mag-iyahay mo paningkamot nga makagawas mo aning dapita sa kasakit o sa kainit. O dinhi yung ma-realize nga tinuod yun ay ang impyerno. Nga naay nagdilaam ka kalayo o doon naging eternal na punishment o torment. Kung hindi mo ma-feel na wala naging presensya sa Diyos aning dapita, tungkol kay ang impyerno, mauni ang final place of separation mo sa Diyos. Number 2, sa unang gabi mo sa impyerno, dinhi na ka maka-feel o grabe nga pagmahay sa imong kinabuhi. Ingon ang Matthew 13:15 na dinhi magkagot imong ngipon o magbako kag maayos sa grabe mong pagmahay. Tungkol kay dinhi ka maka-realize sa tanan nimong excuses sa dinhi mo sa buhi pagkasinta. Dinhi ka makahinumdum na nagsige na kagbalibad sa Dios, sige na kagbalibad sa nag-invite ka Bible study, invite ka church, unya mo rason pagid ka o moingon nga ayaw ko ninyo i-judge. Dinhi na ka mo hilak o maayos sa walay katapusan. Kay nahibalo ka nga wala na gid kay paglaom pa once mabot na ka ani dapit sa sakit. Number 3, sa unang gabi pa lang mo sa impyerno, ma-feel gini mong physical na torment o spiritual na kasakit. Yes, tungkol kay lawas din nga dili yun malata o dili matulog sa kalayo, pero ma-feel mo ang grabe nga kasakit o napadini ang spiritual na torment. So kaunon, mabulit imong lawas sa kalayo, sa kainis, sa kasakit, mapasok ka hindi, pero dili ka mamatay. Imagine na. O kayo ng Bible nga buntan o gabi, sinagitay din ang tao, mga itabang, magtawag o Diyos, pero wala na gid sila mahimo pa. O kini nga klase nga kasakit nimo hinumdumi dinhi hangtod ni sa wala nay katapusan. Number 4, sa unang gabi nimo dinhi sa impyerno, dinhi na ka makahinumdum sa imong mga minahal sa kinabuhi dito sa yuta. Sama sa nagtabo sa taong dato sa story ni Jesus Christ. Imong minumduman dinhi imong mama, imong papa, imong pamilya, imong uncle, imong mga loved ones, imong best friend, imong mga classmate, imong kauban sa trabaho, mahinumduman nimo dinhi sila. O dinhi ka maluoy nila nga unta, dili sila makaabot aning lugar. Labi na kay balokas sila kinabuhi nga pare-pareha labod mo o kinabuhi o gituuhan sa buhi pa ka. Dili ka magsikampo sa Ginoo nga unta, paluwas imong mga kaliwat, dili ka sila maabot ani nagapit o dili na ka makarealize kung unsa ang pinakadako nimong gibalibangan sa kinabuhi. Masamtan nimo dinhi ang Ginoong Hesus ang gidiay ang tinuod nga manluluwas nimo. Kung manuntuman nimo ang prinsipyo dito sa yuta pa ka nga maiglalis ka, makipatay ka kay para nimo ang imong relihiyon, ang imong himahinuhatan, ang makaluwas sa nimo. Pero dinhi sa impyerno dinhi maabli imong mga mata nga ang tinuod di ay na manluluwas ang Ginoong Hesus lang o wala na ilain. Mang siya lang ang ilansa sa cross kay siya na rin ang pwede mo bayad sa imong mga sala. Kay bisa unsa kanimo ka faithful sa imong religion o wa kay relationship with Jesus Christ, wa gihapon ay pulos. Mao ni ang sakit nga realidad na may tabo nimo unang gabi pa lang sa impyerno. Unsa ka ang wala nay katapusan. Navigate is all we can.
Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. Grabe kayo, no? Ang punishment sa mga tao na wala nag-receive kay Jesus Christ, wala nag-surrender sa ilang kinabuhi. Unya sayon ta kay ta mong mahay, unya mundang na nitag pangalagad sa Ginoo. So, I hope nga sa video pa lang, grabe na ng lesson na siya impact sa atong kinabuhi. O ang pinaka pamaagi sa yawa bitaw kanang mafamiliar na nato nga dili na kay nato borgi na to feel na ang kakulba ang kakuyaw kanang naanad na lang ta murag unang sala first nung buhat og sala murag kulbaan pa kay ka kapurog pa ka pero kaduha katulo hantod naanad na ka amo na enjoy na ang sala inana gyapon na mo igsuon kaning familiarity Pumiro, kuwan pa kayo, kulbaan pa kayo ka, kuyawan pa kayo ka, impyerno ka, niya kadugayan, bitaw ng pamilya ni mo, at murag wala epekto sa imong kinabuhi. Maupon na imong response o pangalagad sa Ginoo murag way klaro. Ano man, wala man kay gikantukan. Wala man ka nag-surrender sa imong kinabuhi. Manang atong topic karon, experiencing the cross, atong tanawon ang mga verses, so gamay lang ni siyang nagsuon. Gusto lang ako nga, fast forward na ko, kana pa isa ka video, nga nung kinahanglan ma-experiensyahan ni Kristo ang kamatayon tungod adto. Tungod adto. Eh kung wala pala impyerno, kung wala pala hell, hindi naman siya kinahanglan mo pakamatay. Kinahanglan ng mga sala. Pero tungod adto, mga igsoon. Ato basahon 1 Corinthians 1:8, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Para daw sa mga tao nga, kana bitaw nagakalaglag, kana mga tao bitaw nga padulungay sa impyerno, sa mga tao bitaw nga, kana bitaw walay direction nilang kinabuhi, kana bitaw walay kaluwasan nilang kinabuhi, kana bitaw foolishness lang, nag-enjoy lang sa kalibutan, gusto na nila kutahan, malampos, tanang butang gidesire nila, bangko na lang nila. Pero wala sila nagtimaan, wala sila yunahuna about sa cross ni Kristo. Manang, ingon pa diri, but to us who are being saved, it is the power of God to save us. Amen. Mani Megson, kining cross atong isgutan karon. Next verse, ingon diri, muna atong topic, experiencing the cross. So, kung unsa na experience siya ni Kristo, dapat na-feel na to. So, dili na lang ko sa verses, ako na lang idiretso. Ingon pa diri, mas panutihon, mas maunawaan mo ang bagay kung ito ay naranasan mo. Kung may kailangan tayong maunawaan ng lubos, ito ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dili daw kung hindi mo masabtan kung wala ka kaagi. Kung ingon ko tayo brother dandan yun nga relate kay ko anak ko sa una. So kung wala ka sinatian ni Kristo, kanang dili nimo masabtan, wala na naibili, wala na sa imong hunahuna sa imong kinabuhi, kanang cross, kanang giantos niya, kanang nagpagpakamatay niya, wala na sa imong. Kaya nga naman, wala man nimo masinati. Pero kung imong maranasan na ma-experience nimo ang kanang pain, ang kanang suffering, kanang death of Christ dito sa cross tungod sa atong mga sala, imo gidang may value nimo ba? Tagaan nimo kanang pagtagaan, tagaan nimo pagpamalandong, tagaan nimo paguna-una. Bigiti ang gibuhat sa Ginoo tungod sa iyang pagigugma. So feel nimo. Pero kanang mga bata nga dagan-dagan diya feel na nila. Oh, mata ni Kristo, kanto din si Kristo, wala na sila ha. Na naman wala kasi naka-foolishness na para sa ila. Next, ino ba diri? Man's situation. Unsa may sitwasyon na to? We are sinners. Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Romans 3:23. For all have sinned and fall short to the glory of God. So, mo atong sitwasyon.
Nakasala ta. Now, kay man situation makasala. Next. Kaya to patay ka mo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasala. We are dead. We are spiritually dead. Our relationship with this Ginoo wala. Putol. What a relasyon sa Ginoo ay. Wala tayo relasyon sa Savior. What a relasyon sa kanang atong manluluwas na may maulang yun, siya lang yun ang manluluwas niya. Wala tayo relasyon niya. Kaya naman, patay pa man ta sa sala. Tungod sa sala. Epeso 2:1. Kaniadto. Kung wala pa si Kristo sa ato, patay ta. Tungod sa pagkadautan o pagka makasasala. Ang bayad sa sala sa mga nanin. Mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios. Mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, kining word nga kamatayon, mo ning pagkalaglag, mo ning hell, mo ning impierno. Dito ta padulong. Mo ning bayad sa atong sala. Pero back again from God. Na gusto ihatag sa Dios kanato. Na kinahanglan atong dawaton ni na gasa. Unsa man eternal life through Christ Jesus. Asa na tumangkon ang eternal life? Through Christ Jesus. Kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo karon? Kaya kung kita lang, ito na po sa kalagagan, impierno ta. Death atong padulngan. No? Kanang gitawag eternal separation. Kanang death. Oh, unsa man na itabo sa ato? Sa dato pa kay ka, for what a man traffic to the world, but loses also. Kung wala gyud ang Ginoo sa pagkinabuhi mga kaigsuonan, grabe kay ka miserable. No? Kanang bitang we are nothing. Without Christ, life is misery. Kanang kinabuhi bitaw sa kwartan pa kay ka, sikat pa kay ka, grabe pa kay ka bilyonaryo. But wala kay si Kristo sa Pilipinas, wala kay relasyon sa ni Kristo. Nito mo ko Kristo, ningawa, nito mo gyapon, pero wala kasi relasyon. Kanang relationship ba? Kanang nagkasinabot mo ba? Napa na sila relasyon? Anak ka sa Dios. No? Kung imo siya gawaton. Now kini, naagasa ang Diyos, gigasahan ta. Mo metang ato ni masabta, nganong gipauna man to play ang video nga impierno. Kaya di mo nato na ma-appreciate ka ng kaluwasan, ka ng namatay si Kristo sa cross. Di rin nato na ma-appreciate kung matakabalo o unsay. Pareha ko na ng tambal. Di ka na mo ma-appreciate ang tambal kung wala kang kabalo sa imong sakit. Wala kang kabalo. Pero makabalo ka sa imong sakit, kung unsay apan, unsay rason, unsa ka imong sitwasyon, ma-appreciate nimo ang gibuhat ni Kristo. Next. Natin pagbasahan. Man's destination. Ang karon, asa ka padulong? Kay ang sitwasyon nato, we are sinner. We are all sinners. No. Asa man ang padulong sinners ang destination nato? Kaya ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo o sa iyang espada. O suno, kalayo na ang silot, impierno. O daghan unya ang iyang mapatay. O kamatayon. Manang Isaiah 66 verse 16. Ang silot sa makasala, death. Eternal separation. Manang silot, ha? Kanang gitawag hell. Or kanang bitawag wala tay relasyon. Manang silot. Nabugto itong, wala mo si Adan o si Ibak. O, bugto lang nito. Ipapahawa sila sa Garden of Eden. Naputol ilang relasyon sa Diyos. Nga naman, tungkol sa sala. Mo ito'y bayad. Kaya naman ay consequences ang sala. Pero, but to get, ato ginima-appreciate. Mabila ng upan ka, ilang kaluwasan dito kayo, daging religion. Kung wala daw ka dito sa ilang religion, dito ka maluwas. Pero, klaro kayong Bible, nga si Kristo na yun ang manluluwas. Now, next. Ato pagito na, Pinadaya 21:8. Inamita, apan alang sa mga talawan. O, kung talawan kay kang alagad, talawan kang masakitan, talawan kang mga wantos, talawan kay kang kakalaw, hadlo kang muni mo na. Sa mga walay pagtuo, dili ka matinuumot, maduwaon ka. Sa mga dulong tanan, ang imong gipagbuhat mga dulong tanan. Sa mga mamumuno, sa mga makihilawason, sa mga salabangkiro, sa mga nagsimbag Diyos, o sa tanan ng mga bakakon ang ilang gamit na sa linaw nga nagilaab nga kalayo o gasopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa daw ko ng impierno? Death. General judgment. So mo na ni atong panulman. Kung wala tay Kristo, kung wala tay relasyon ni Kristo, kung puro ta sa garbo katong ipunisgutan kanina, kaya di man nato ma-encounter si Kristo. Kung di nato ma-encounter si Kristo, wala tay relasyon niya. Kinahanglan nato siya ma-encounter. Ato siya, mabita ang encounter nila si Ginoo, kailangan mo kuning intentional, kailangan na gini desire, ipapali na ni kanina. Kailangan na gini prepare yung imong heart, kailangan naka-focus ka, dili ka naman magic lang, kinahanglan din intentional gini. Ang imong unahuna, imong kasing-kasing ready. Dili gini nga, ayaw na lang ko makalugar ni, ay busy man ni, dili gina siya pwede sa encounter. Kaya encounter gani, it is intentional. Pinagplanuhan, pinaghandaan, ito po'y buhay, ito dubigay. So, mana say Pinadaya 21:8. Dito ta padulong sa impierno kung atong kinabuhi naa sa pagkasala. Next,
Kaya mo matang, destinasyon na to, impierno or punishment. God's solution. So naay solution ang Dios sa atong situation. Kung sa atong situations, we are all sinners. Kung sa atong destination, hell or death. So, punishment, mo atong destination, mo atong padulngan. Pero naa si solusyon, anak. Dili niya gusto nga, kinanang mahapta na to, tungkol kay gipok mamanta niya. So, mo niya ang solusyon. This is the reason why Jesus went to the cross. So, mo niya, this is to the cross ganina. To save us, to forgive us, to reconcile us to the Father, to redeem us, to take punishment, para katong silot, dili natin na tumangkon. To obey the Father, and to demonstrate His love. Natong isa sa basa next, pagpasahan natin yung mga verses. Number 1, to save us. Amin yung verse, chapter 16, kaya gihigog mapag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak, mao si Jesus. Aron ang tanan na mutuo kaniya dili malaglag dito sa impierno. Kundi makabato nino kinabuhi tayo dito sa langit pinagi ni Kristo. Then 1 John 5:12, ang idawat sa anak may kinabuhi walay katapusan. Kung dawaton mo si Jesus, if you believe Jesus Christ, if you receive Jesus Christ in your life, then unsa din ingon? Ang mudawat sa anak, you have eternal life. Wala may ingon nga dito lang ka sa ANC, dito lang ka sa RC, magkaroon ka ng eternal life. Ada, saan ka magkaroon ng eternal life? Kay Jesus Christ. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. So walay label sa religion. It is only in Christ Jesus. Jesus alone. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. So wala sila eternal life kung wala sila Jesus. Mga kinahanglan, you have Jesus, you receive Jesus, you believe Jesus in your life. Accept Jesus as your Lord and Savior. Unsay solution ni Lord? To save us. Then, next, to forgive us. Wala akong solusyon sa atong sitwasyon na makasasala, sa atong destinasyon na punishment, silot, impierno, kamatayon. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahiluan pinaagi sa dugo. O mapasaylo lang ang sala, kung kini pag-agasan o dugo. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung wala daw ni Jesus, gipaagas ang balaan niyang dugo, kanina itong dugo, dili na pwede iluwas ng taon. Dugo na gid sa Ginoo. Kung wala daw ang dugo sa Ginoong Jesus, now no one should boast. Only Jesus, ang way of salvation. Dili tungod nato, tungod nimo, kung dili tungod gini ni Kristo. So, unsa gibuhat niya? Hebrews chapter 9 verse 22. Kaya gipaagas ang dugo. Without the blood, the shedding of blood, there is no remissions of sin. Walay pagpasaylo. There is no forgiveness. Next, ato basahin, to reconcile us to the Father. Unsa daw kuno ang God's solution? Kaya namay na may tabugod. Pagkasala na to, nabuha ka itong relasyon sa Diyos. Nakasala ka, nahimot ang kaaway sa Diyos. Muna na hitabo sa to. Pero, mangalaglag ta, pero giluwas ka, gipasaylo ta. Ano na eh? Muna yung ibuha. Kani ato mga kaaway pakita sa Diyos. O, kung sa dapat sa una, kaaway. Dili. Ang ato naman, nabawaan mo doon, verse 16 lang. Pero kaaway ka sa una. We are God's enemy. No? Gipasipuli kita nga to sa Diyos, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Kanus alang ta reconcile to the Father? Pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Muna dapat atong ma-appreciate ang gibuhat niya sa cross. Muna yung mga kaigsonan, o karon nga kita na pasipulit na nato sa Diyos, labi pa gayud nga luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. So karon gabi na ba sa itong encounter, hindi na ito ma-appreciate, hindi na ito magulay-gulay, kumbaga, sinawagan diri kuha ng atong eternal ba? Diri nakasalalay ang atong eternity nga destination. So kinahanglan kayo ni si Kristo sa atong kinabuhi. Now, I want to challenge everyone mga kinahanglan karon wala may overdose to receive, to confess that Jesus is your Lord. Wala overdose. Munang karon ba? Atong i-renew ang atong commitment niya kay Lord, ang atong faith niya kay Lord. Nang usahay mong good kaya, anak naman lang tayo, nakiyas na nalagad, kabantay ka, kasagara, nagkadugay, nalagad, nagkagahi, kasagara, nagkasagara, ano man, dili mo niya i-renew. Kabantay ka, anak, kanang dugay na mo, pamirong, kanang uyag pa, grabe kayo, kadugay, nakawala na ang anak itong harmonious ba? Muna, kasagara kayo, renew your faith, your love, your commitment, i-renew, kung nabi, kaya murag na bahaw na nalagi, kakapanos na imong bugnas Ginoo imong pagtuo. So ina ang Romans 5:10. Unsa daw? To reconcile us to
the Father. No one's come to the Father. No one come to the Father except through me. Jesus said in John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father. So, Jesus Christ, siya ang reconciler. Siya ang nag-reconcile. Next, kung sa gibuhat sa Diyos, ang iyahang solusyon, to redeem us. Galatians 3:13. Apan gilukat kita ni Kristo. O gilukat di ita. Kung sa ganang in-English na lukat, redeem. Kung sa mana, gitubos. Apan gilukat kita o gitubos kita ni Kristo ikan sa tunglo. Tinunglo mo ta. Tungod sa balaod kay masupakon ng tao. Ikan pa kang kang iba pinaagi sa paghimo sayang ka og galingon nga tinunglo. Kinsa naman na tinunglo? Si Kristo sa diyan siya gibitay sa krus kay ingon pa sa Biblia ang ginlansang sa krus tinunglo kay siya makasasala. Yan ang sa Kristo. Wala. Pero nga nahimon siya na tinunglo kay iyang gipasan ang atong mga sala o ang tanan atong tunglo iyang gibaba gidala ni sa krus. Mana nakita nawala ang tunglo sa atong kinabuhi. Naman gilukat niya. Na kay tunglo. Ako na yung tunglo, ako'y pasan. Ug iyan ang gibuhat. More than 2,000 years ago, gibuhat na ni Kristo. He redeemed us. No? Iyan ang gilukat. Iyan ang gitubos. No? Ingon Padre. Ingon Padre, no? Apan gilukat kita ni Kristo, gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon na tinunglo, tungod ka nato. Uy, nga na tinunglo siya? Tungod nato. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Kinsa may gibitay sa kahoy? Si Kristo. So kinsa may natinunglo? Si Kristo. Kay siya may gibitay balik ka. Siya ang gibitay kaya iyan ang ato diyang sala, iyan ang gipasan. Kunya ang atong unrighteousness gipulihan na righteousness. Kaya nga naman unrighteous na ta. So nahimo siya ang nagtubos kanato. Next. To take all punishment. Para kuhaon ang mga silot. Isaiah 53 verse 5. Gali gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Wala, tungod sa atong. Ginagsan siya tungod sa atong. Tungod nato. Napango siya tungod nato. Gisamaran siya tungod nato. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo. Gikastigo siya tungod nato. Na maoy makaluwas ka nato. Tungod nato. O pinaagi sa iyang mga labot na naayo kita. Nabiyan ka natin mo na ma-appreciate. Nga gamay rin kayo kang bikil, mahay rin ka, silok rin ka, mura rin ka, mupalay rin ka, mura utaman na bit kayo ang ginoo sa imo ka. Mura kang ginoo, mamuyok, nagkikaayo. Pero wala ni mo dahil na evaluate kung sa iyang gibuhat. Hallelujah. Nga mas dako man di ini kaysa akong pagmahay o kasilok. Diba? So, ato inyo, Lord, salamat. Kay imo kong gapahimduman mas dako man din yung gugma. Now, next. To obey the Father. Ngano man yung gibuhat kay ang matuman niya ang pagbuhat sa man. Pili po susunod. Nagpaubos siya o nagmasinugtanon hangtod sa namatayon bisan sa kamatayon sa cross. Amen. Kinsa nag-obey? Si Jesus para asa? Maluwas na. Next. To demonstrate His love. Wow! Ang gibuhat daw sa Ginoo dito sa cross, pag-demonstrate mo siya gugma. Romans 5:8. Apan, ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghiuma. Kanato kay sa makasala kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Amen. Amen. While we still sinners, mga sinners ta dili. Sinners mo ta. But Christ died for us. Lord, kinsa man taon ko ay ang nag-worthy. Lord, dili ko amayan. Salamat kay Lord. Pwede pa tatagin anak karon, pasalamat ka. Amen. Next. Marami man naman siguro. Sa mga na-experience Jesus dito sa cross, basta tanang dagang ayaw na itapos sa iya ha. Mga kasinati kasakit para sa ato. Tungod lang gini nato. Gipatay siya, gilubong siya, gipasan niya ang cross, gimak siya, gibunalan siya 39 times. Diyo? Tingnan pa dali. Gipakaulawan siya, mas kipili si Barabas kaysa iya ha. Gi-reject siya, o dito, gi-deny siya ni Pilato, na dito, grabe kaayo. Gi-deny siya ni Pedro, gibalik siya ni Judas. O anak, gidala siya dito sa katong mga high priest, gipurong-purungan siya, tanan, giantos niya. Next, gusto ko lang paspason. Divine exchange, kung na naitabo ini, minaog siya gikan sa langit, aron ta malangit.
nahimo siyang kabos aron ta madako. Gisamaran siya aron maayo ta. Gisalikway siya aron maangkon ta. Gibaligya siya aron palikon ta. Gipatay siya aron mapuhi ta. Gilubong siya aron mapanhaw ta. Amen. Patpakan ako si Lord ang mga bundok. Ayaw na appreciate natin ng mga kitchen. Kahit hindi natin pinapansin, kahit hindi natin siya pinapansin, pinapahalagahan, minamahal niya tayo, namatay siya para sa atin. Isang wala kahit talang pakabala niyo, kahit talang ikupan sa iya, pero nagpadayon siya sa mission para luwason ka. Amen. Application. Namatay siya alang sa tanan ng mga tao aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kun dili alang na kaniya nga namatay na banahon tungod kanila. Timan ini nga verse. Bago pa kay ko nangalagad sa Ginoo, kumbaga bago po ko nagsugod og pastor ba kanang nagsugod gyud kay pastor ko daw papa ko komisiman siya una. Kini nga verse una gid nako ni na-highlight. Nami na auto nga. Kung sa kadaghan kay verse ni mo ma-highlight karon, timan igid kay ini nga verse. Bisag sa tanan akong gingon, bisag kani na lang. Conclusion na lang. Namatay si Jesus alang sa tanang mga tao. Aron ang mga buhi nga mga tao dili na magkinabuhi sa alang sa ilang kaugalingon. Kundi alang nasa kaniya nga namatay. Ikaw ang namatay? Si Jesus. O gibanhaw tungod kanila. Yes, Lord. Hallelujah. Dapat itong pagkinabuhi para na sa Ginoo.